Pinalaga ng prosekusyon ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na may pagbabaluktot umano ng batas sa impeachment trial. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan. Ang batikos na ito ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling impeachment trial na may binabaluktot daw na batas, pinalaga ng prosekusyon. This sweeping accusation necessarily casts doubts on the integrity of this constitutional process, no? And it also not just the process itself, but the impeachment court. So we think this is uncalled for. Nakakabahala raw ito, pero ipinauubaya na ng prosekusyon sa impeachment court ang anumang hakbang laban sa mga pahayag ng bise. Maaari po yung contempt, maaari din po just generally address siya during the proceedings of the next trial date. We will leave it to the judicious discretion of the presiding officer on how would he appreciate this if it constitutes an attack on the integrity of the constitutional process and the constitutional institution of the impeachment court. I guess we'll leave it at that, but it's very troubling. Sa pagbatikos din daw ni Duterte, napapaisip ang prosekusyon kung nirerespeto ba ng bise ang proseso. Kung at every turn ay may naririnig tayong pag-undermine ng process na yon sa nakasalang sa mismong paglilitis, that puts into question kung gaano po ba nirerespeto ng public official na yun, si VP Sara here, yung proseso na ito, yung authority ng lahat ng mga nakasalang dito, at syempre, at the end of the day, yung mamamayan. Inihinga namin ang tugon dito si Vice President Duterte. Ang pagsita naman sa Senator Judges ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na halos nag-aabogado na raw ang ilan sa kanila para sa bise, bunsod ng kanilang pagtatanog sa paglilitis. Marami po kasing lumalabas sa impeachment na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat, dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. Sinagot ito ni Senator Judge Robin Padilla. Anya, bilang senator judges, hindi raw sila nakikipagdebate sa testigo at hindi rin naman daw ito papel ng isang judge. Nagtatanong lamang daw ang isang judge upang malinawan at para malaman ang katotohanan. Patuloy naming hinihinga ng komento ang Senate Impeachment Court. Sabi naman ng prosekusyon, hindi sila nababahala sa obserbasyon ni Castro. Even when Attorney Claire is saying na bias ang ibang senator judges, no, I think mag-focus tayo dun sa ating testigo. That regardless of the nature of the questions, kahit sang anggulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo sa kanyang isinasagot. Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Itinanggi ni dating Speaker Martin Romualdez ang akusasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na siya raw ay may pakana ng pagbaliktad ng 4 sa nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico. 10 sa tinaguriang Maleta Boys ang inaresto dahil sa kasong perjury. Saksi, si Marie Zumali. 10 sa 18 dati umanong bodyguard ni Zaldico na tinaguriang Maleta Boys ang nakadetain ngayon sa Las Piñas City Jail. Hindi raw kasi nila nakumpleto ang requirements para sa pagpapiyansa. Habang may 3 namang nakapagpiyansa, naglabas ng arrest warrant ang Las Piñas RTC dahil sa kasong perjury na inihain laban sa kanila. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa yung certificate of detention. Pero ngayon, for signature na daw. So hinihintay ko lang para maidala ko yung mga dokumento sa night duty court sa Makati. Dito sa Las Piñas, 8:30 pa lang ng umaga. Inabot kami ng alas 5. Sinaraduhan pa kami ng korte. Isa sa mga inaresto si George Villalon. Humarap siya sa amin kanina kasama ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod kasunod ng pagbaligtad ng 4 nilang kasamahan. Itinanggi ni na Baligod at Villalon na pinangakuan ng pera ang mga tinaguriang Maleta Boys kapalit ng pagpirma ng affidavit kung saan inaakusahan ng ilang personalidad na tumanggap ng pera. Well, yung sinasabi nilang
prinomesahan sila para hindi na sila kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration, no? What I actually told everybody, not only the 4 but to the whole 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan, no? Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them. Ayon kay Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Sasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo, nagpadala ka sa pera. Siya man daw ay inalok din, pero di raw siya kumagat. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Pero walang sasama na doon sa 14? Wala po. Kasama sa binawing aligasyon ng 4 ang paghahatid umano ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng flood control scam. Sa bagong sinumpaang salaysay ng mga nag-recant ng testimonya, nagsimula raw ang operasyon para mang-blackmail at mangikil. Ang pinagmulan ko nito ay ako'y sinama sa 18 Marines at istorya ng mga basura para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Congressman Elizalde. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na raw ang mga taong nababanggit. Pinangakuan kami ni Atty. Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Marcoleta ang Pinabulaanan din ito ni Baligod. That's ridiculous. I-extort mo sila? Si Martin Romualdez? Sino? Mga senador, mga congressmen? That's very far from truth. Medyo exaggerated na yan. Tingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, si dating Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng mga dati umanong bodyguard ni Ko. Gusto raw ni Romualdez pahinain ang kasong binubuo laban sa kanya. The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. They're chipping away the... Oh, they're trying to do it. Yeah. They're trying to do it. They're desperate. Siyempre! Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang sa pag nag-recant yan? 3 sa humarap sa GMA News ang pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kahit umatras daw ang mga ito, sabi ni Ombudsman Remulla, gagamitin pa rin nila ang kanilang mga testimonya. Hindi aniya porke binawi ay hindi na totoo ang mga sinabi nila. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Ang recantation is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez itong mga to. Afterthought na yan eh. Ayon kay Remulla, posibleng maging kapwa-akusado na sila ni Romualdez at Ko. Pinabulaanan din ni Remulla ang sinabi ng mga dating bodyguard na tinakot sila ng ombudsman na sasampahan ang 3 ng patong-patong na kaso kung hindi sila pipirma sa inihandang affidavit. Meron daw silang ebidensya na hindi nila pinilit ang mga ito. These people, freely on their own, went with one of the ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they delivered the money. Ayaw nga nila ng protection eh, kasi nga kaya nila yung sarili nila eh. Paano sila matakutin? We're offering them security. May tumatawa pa nga eh. May kinikilig pa nga habang may permay. Tuwan-tuwa eh. Sa isang pahayag, maring itinanggi ni Romualdez na siyang nasa likod ng pag-recant. Ang pagbaliktad daw ng mga dating bodyguard ay patunay umano na ang mga akusasyon ay di totoo at gawa-gawa lang. Ayon kay Romualdez, haharapin niya ang mga alegasyon at dedepensa ng sarili. Dahil sa pagbawi ng testimonya ng 4, iniurong ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang reklamong cyber libel laban sa kanila. Si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na naghain ng reklamong oral defamation, hindi raw nagulat sa pag-recant ng ilan sa dating umanong bodyguard ni Ko. Expected ko na ho yun na magre-recant ho sila because talagang from the very start, alam naman ho ng lahat ng tao na those stories that they're making up. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi siguro ganun kadaming demanda ang abutin nila. Halos lahat na binanggit nila, nagdemanda including myself Doon siguro sila naisip
Just to clarify, yung final ho namin sa Pasay, hindi po sila nag-a-appear. Ilang beses na po sinapina. Hihingan pa namin ng pahayag ang mga bumaligtad na dating bodyguard. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Bago sa saksi, natukoy na ng Quezon City Police ang driver at ang sasakyang ginamit umano sa pagbaba ng kabaong sa Welcome Rotonda. Sinabi raw ng driver sa pulisya na kasama ang kanyang sasakyan sa mga nirentahan umano para sa delivery ng mga kabaong. Binayaran umano ng tig 8,000 piso ang mga driver at tig 1,000 piso naman daw ang bayad sa mga tumulong na ihatid ang mga kabaong. Saksi, si Ian Crew. Sa katahimikan ng madaling araw kanina, pumarada sa Welcome Rotonda sa Quezon City ang isang van na nakatakipang plaka. May mga nakamask na magkakasunod na bumaba, kabilang ang ilang lalaking may kargang puting kabaong. Iniwan nila yan sa mismong rotonda bago bumalik ng sasakyan ng iba. Ang babaeng naunang bumaba, kaswal namang naglakad palayo. Malaburol ang kanilang iniwan na may mensaheng Chinese Communist Party, greedy at salot. Kapag may malaking issue sa bansa, laging may kilos protesta dito sa Welcome Rotonda sa pagitan ng Quezon City at Maynila. Karaniwan o ordinaryong tanawin na rin ang mga nagbababa ng gamit dito na karaniwang ginagamit sa mga protesta. First time nangyari daw, nakamas sila. Kaya alam mo naman, pag may mga ganun, minsan iniisip na magrarally lang dyan, maglalagay lang ng prop. Sabi ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, naimbitahan na nila ang may-ari ng van na sinakyan ang nagbaba ng kabaong sa Welcome Rotonda. Pagkahalos 1 oras lang, may nag-iwan din ng kabaong sa Boy Scout Circle Rotonda sa South Triangle, Quezon City. Itinuturing ngayong person of interest ng QCPD ang babae, pero sabi ng babae, props lang daw nila ito. Sa props po sa amin sa saan po namin community. Chinese community. Bukod sa mensaheng pareho sa nasa kabaong sa Welcome, may litrato rin sa kabaong. Kinuha na ito ng Quezon City Police District. May 3 tao na naglapag. Isang babae, 2 lalaki. Tapos van na puti na walang plate number. Inisip namin na may tao kasi pero wala naman po, litrato lang. May nag-abandon na rin ng kabaong sa bangketa sa Rizal Avenue Extension sa Caloocan na hindi na nilapitan nang nakakuha ng video. It might be a threat. I will contact with the policeman. Gayun din sa Santa Cruz, Manila. At sa Hilpuyat Avenue sa Makati, malapit sa Chinese Embassy. Nang suriin ng Makati Police Bomb Squad ang huli, tumambad ang mga papel na pareho rin ng mensahe at mga litratong kamuka ni na Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. So anong gagawin po ninyong coordination sa kanila? May magdadagdag ba ng police dito sa area o ano ang plano? So as of na, wala muna kami masasabi niya kasi makipag-coordinate pa kami. Walang laman yung kabaong. Maliban lang doon sa may laman na parang tarpaulin. Standard operating procedure tayo. Naproseso na ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ng pulisya lahat ng mga kabaong na inabandona sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng madaling araw. Iniutos na ni PNP Chief Jose Melencio Nartates ang malalimang investigasyon sa mga ito. Kung magbabase po tayo dun sa mga ikinalat nila, parang iisang grupo nga po yung pinanggalingan. Pero sa ngayon po hindi pa po final. Ongoing po yung ginagawang backtracking and forward tracking po ng ating mga CCTV footages. Pwede po silang kasuhan ng malicious mischief. Pwede din po yung ating alarms and scandal. Git ng Department of Foreign Affairs, hindi nito kinukonsinti ang anumang gawain o banta ng karahasan laban sa kahit sino, kabilang ang mga dayuhan o kanilang opisyal. Dagdag nito, hindi kasama sa kalayaang magpahayag ang mga banta ng karahasan o anumang gawaing maglalagay sa panganib at seguridad ng iba. Hindi po kayo pinipigilan sa inyong freedom of expression. Pero ang mga ganitong gawain ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Kinondina ng Chinese Embassy ang mga kabaong na ikinalat sa Metro Manila na ang ilan ay may mga litrato ng Chinese officials o mensahe kontra China. Tinawag ito ng embahada na lantarang pag-uudyok, pag-atake, pananakot at pagbabanta. Kasuklam-suklam at walang kahihiyan nila ang hakbang. Dagdag nito,
Ipinakikita ng insidente na may mga taong gustong maggasik ng galit at magpudyok ng hidwaan sa pagitan ng mga Tsino at mga Pilipino, pero iginiit nilang hindi ito magtatagumpay. Nanawagan sila sa Pilipinas na magsagawa ng masusing investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod nito. Nauna nang tiniyak ng pulisya na iniimbestigahan na yan. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Habang buhay ng bawal lumahok sa anumang aktibidad ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP, si dating Ateneo de Manila University men's basketball head coach Tab Baldwin. Kasunod po yan ang kanilang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong Hunyo. Ayon sa UAAP, pinal at hindi na maaaring iapela ang desisyon. Sinuspindi rin ang ibang coaching staff. Pinayagan naman nila makalahok ang men's basketball team ng Ateneo sa susunod na season. Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo de Manila University na tinatanggap nila ang desisyon ng UAAP. Nirerespeto rin daw nila ang mga ipinatong na parusa.